Okay, hello everyone. So dito na ako magsisimula sa may loob. Kaya ngayon ka-release lang ng bagong Kia Carnival dito sa may Kia Fairview along Commonwealth syempre. But ayan, maraming salamat sa kanya. Huge thanks, shout out rin kay Miss Kim at syempre kay Sir Cedric na nag-host rin nitong reveal na ito. Kasi yung speedometer, tapos yung thermometer is usually on the right. And then ito yung mga stocks natin for the lights, and then yun naman yung for the wipers right on the right, and then on to the left, by the way, EPS nga pala tayo, and 3-spoke steering wheel na rin. Audio controls on to the left, then for the cruise control is on for the right. Sadly wala silang yung test drive unit, but eventually siguro magkakaroon rin nga naman sila ng test drive unit. Okay, ito naka-display ngayon yung ating 360-degree camera, tapos may mga different kinds of camera angle na available tayo for this one. But yeah, let's stick it onto that. And syempre, this is also the camera na nakalagay doon sa side mirror housings, in which kapag sabihin natin magpa-park ka, hindi ka magkakaroon ng gutter doon sa inyong wheels and tires. So dito naman yung natin, mga hazard switch natin. It goes with the light of the turn signals itself. Very unique. Tapos meron tayong dito sa climate control system, and in fairness guys, ito ay touchscreen, diba? Yung napapansin ko dito, yung climate control screen, you can control yung mismong infotainment system, and I expect na itong infotainment system na ito is Apple CarPlay and Android Auto. Ngayon mamaya gusto ko sana tanongin sa yung mga tao dito sa Kia, ano kayong purpose nito? Is this supposed to be a wireless charging mode? Tapos ito naman, i-connect mo yung cellphone mo, then you can actually charge within this plug itself. And yung 12-volt outlet. Then ito, probably is the, I don't know. Take a good guess na lang. But syempre kung gusto niyo naman magsalita dun sa comment section, pwede naman. Tapos ayan, napunta na tayo sa dual yung function nito eh. Ito, you can control it, katulad sinabi ko, dito sa infotainment or yung mismong climate control system. Okay, that's very neat kasi i-eliminate na natin yung mga buttons, but the knobs would be still evident. So that's really nice. So to turn it off, ayan yung yung air conditioning off. Yan. Turn it on, just simply push it back. Dual zone climate control system, but I think tri-zone na siya kasi kung pipindutin natin dito, yan, meron na siya ditong climate control system. Tapos yun. At ito naman yung mga lights natin on the above. Yan. So yan. Then syempre yung ating mahiwagang sunroof. Apologize dun sa sa ating background music. Yun yung na-provide ng dealership itself eh. Ayan. Push it back. Ayan. One touch push na siya. Then ito yung shade para matakpan siya. Okay, internal thoughts ko dito sa sa kulay ng dashboard. Dito looking yung dashboard na. So may pagka chocolate brown, tapos may pagka black. And ayun, may mga padded leather, may mga hard plastics, may mga stitches pa rin ako nakikita dito. It is really nice naman. So ayun, that's a good thing. Meron ako nakausap dito na nag-test drive na siya dito at nakapagmaneho na siya. Yung pillar na to naging manipis na kasi wala akong internal comparison dun sa dati. So this is a good news for Kia Carnival owners as of today, na yung like 2022 siguro yan. So naging manipis na to, so it's probably worth the upgrade naman. Ayan yung natin, rear view mirror. Yan, kaya na magsabi kung ito ay auto dimming rear view mirror. Yan. Then ito naman yung natin, yung automatic setting adjusting ng mga seats natin. Then just to shut it off, ayan, one touch automatic for each and every single one of the windows. Tapos yan naman yung natin, yung sa
to unlock the vehicle itself. Papasok naman tayo sa engine specifications. Well, ang engine specifications natin dito ay isang 2.2 liter na diesel engine. Itong makina na to ay nagpro-produce ng 197 brake horsepower at 440 Newton meters of torque. Kaya naman pala mamaya sa test drive na ginawa namin, yun yung nariramdam naming sipol at tsaka yung lakas ng makina ng isang van. At kahit ganun lang kaliit ang engine displacement natin, 2.2 liters, well, yan, kapag may mga turbo at rightly tuned nga naman doon sa mismong sasakyan natin, malakas na malakas siyang umarangkada, obviously. Ito yung transmission natin, nasa loob, CVT. Yan. Kita niyo yung susi. Ang laki ng susi. Yan. Tapos yung pindutan nito nasa gilid lang. Yan. Heated seats. Tapos yan, yung recirculation ng seats meron dito. May mararamdam lang kayong air conditioning dito sa loob. Right. So, actions. Nakapag-review naman na ako nito. So, ito yung bonus clip. Okay. And onwards we go. Wow, okay. Auto hold. So, auto hold feature. Nice. Very open yung natin, yung visibility natin dito sa Kia Carnival. Left. Right. Thank you. Tapos, meron ako nakausap doon sa event na in-attend ko. Mas manipis na yung pillars natin dito. Ganyan. Right. Alright. Rex, hindi ka naman nangangalay dyan sa pwesto mo? Alright. Van experience, bro. Yep. Okay. Ganda nitong, actually maganda tong. Alin? Maganda tong camera. Ay, yung yung gimbal? Baka mautot ka dyan, pre. Bakit naman ako mautot? Oo nga, like. Sir, turo niya na lang, sir. Dito tayo, sir. Sa ROAS po. Kanan. Kanan na lang tayo. Opo. Okay. So, ito yung 2.2 CRDI engine. Yan. Auto lock. Ooh. Peppy. Meron naririnig akong whistle noise. Meron siya no Ayan, anti-kamote camera. Yan, tulad yan. I call those anti-kamote cameras. Yan, NMAX. Enjoy ka. Magandang feature yan. Yeah. Tapos, very, very spacious. Siyempre, boss, yung cameraman natin. Okay ka naman dyan, boss? Apo. Okay. Sige, boss. Perhaps, ito na siguro yung sport mode natin kapag sinaksak ko na siya dyan. Probably it would be. Okay. 7-seater na Kia Carnival, 3.3 million. 7-seater nga. Saka ng seatbelt si Kuya. Okay lang. Leave a space and go for it. Oh. Runs like a wind. And the brakes. Progressive. Yeah. Get smooth. Hello. Sir, lisensya po. Hindi siya dumadaos-dos. It means na hindi siya dumaganon. Okay, so since I'm on my own, I wanna cruise like sabihin natin, a father figure of 3 children, and probably yung tatay nila is not a drug dealer somewhat. Okay, so I need wala akong i-change lane. May kakanan pa tayo dito. Sa kabila pa po. Sa may pavilion po. Pavilion. Right? Alam mo ba yun? Hindi. Very good. Ituro mo na lang. Apo. Akong malapit na. Very good tayo dun. Okay. Ay, parang masyadong bright. Wait lang, dapat. It's fine. Ayan, okay. Nag-auto-focus na. Okay. Tapos sa MOA na pala na. And peppy with the brakes. Brake feel is also awesome. Tapos gusto mo yan ng Yep, air. Yeah, I want air. Sa akin yan. This is Toyota Manila Bay. Bango. Ay, sorry. Ayun yung arrival niya. This one. Honda Odyssey. Yep. Driving experience, it's really nice. Yeah, hindi mo siya matagtag. And Siyempre, kasi comfort. Nasa semento naman kasi tayo. Malapit na po yung kanan. Okay. Yan. Okay.
Yung ba yung may concrete barrier na yan? Apo. Ang malayo din yung ikutan, no? Oo nga, no? Kasi yung dati, doon Doon pala lang. kakain yung na Mias, tayo ng Mias, no? Sa dampa. Malapit lang siya. May dampa. Very good. Malayo din. Mas mafe-feel mo ngayon, sir, kasi Yeah. sa Mias. Malapit lang yung sa Mias eh. Sino ba nagdi-dictate ng ruta? Yung organizer? Or yung Yung ano po. yung May ano po. May leadership? upper yung company na? Opo. Okay. So yung Chevy hanggang doon lang talaga sila? Okay. Kasi di 8. Mahal sa gas? Okay lang yan. So, dire-diretso lang ako doon sa... Apo. Okay. Sa Makapagal po. Tapos kanan. And turning ng radius. See kung sporty ba to. Whee! It's a van! Yan. Okay. Pag siya i-drive. So, Yan. Okay. Tapos kanan tayo, dire-diretso na lang. Opo. Okay. Right lane, mas right lane. So, I think we're safe to do so. Just yield na lang. Pag kumaliwa ba ako? Meron din sa kaliwa. Siyempre. Okay. Kasi sa Honda, kanan lang yung available eh. boohoo. Very neat features. Pinindot ko ba tong trigger nito pre? Ano mangyayari? It was shot off the camera. Okay. So, Yung orange. Hindi. Dito sa, parang yung sa baril. It will straighten up yung Okay. Ano ka na ha? Power! Wow! Natin, interior wise natin, very very comfortable. Very Yep. family. Very family. Dito tayo lumalabas, di ba? Dati, yeah. yung dampa. Yeah. Okay. Very nice. For the viewers out there, na kung medyo nahihilo kayo kasi parang tabinging ang angle na yan. We're so sorry. Yeah. Tabingi nga eh, sorry na. I'm doing this one on the one-hand basis. Okay. Range Rover Evoque. Yan. Very comfortable naman tayo dyan, sir. Very. Yes. May blinds. Yes. Okay din. I have to be cautious kasi kakanan tayo dyan. Kung ganyan mag-drive yung tatay. Supportive. Nice. And, dito na ba yan? Di pa na, lagpas pa. So Okay. yung buong Tanga-tanga ko. Sa kabila pa po. Okay. Nakababa tong bintana na to. Ang haba Tingnan mo. Sige, hintayin mo. Wow, okay. Diba? Lapat at saka ang haba. Pwedeng pang drive-thru. Tapos may heated, ventilated seats. yes. Ang climate control is on your upper right legs. Yep. I can see that. Yes. And syempre within these seats, mamaya pakialaman ko. Yan, may ventilated seats tayo diyan. Actually, malamig sa puwet. Yan. I never thought I'd say that. But Yep. yeah. Very nice. Ang lamig nga sa puwet. Ano? Pag nandito ka pre. Ay, na-try mo naman to eh. Yes. Na-try mo ba yung ventilated seats? Dito sa harap, I have. Dito maganda. Nandyan. Okay. Ito yung experience kasi sa likod. Yep. It has to be there. Ito yung experience. Nice. Ano? Tapos may blind. Yay! May EPS obviously for the comfortable ride of the driver of the pilot. And then yan, marami na akong sinabi naman na dito sa interior wise niyan. But yan, naging bonus nga pala yung test drive Sir, maraming salamat po sa test drive po namin. Sa tsura mo. Solid. Yes, VIP. Very VIP experience. So ano may separate siya. Huwag mo daw ututan. Huwag ganun. Kadiri ka. Nasa ito pala yung adjustment. Yan. Okay. Separate ba yung option ba to? Yung captain's chairs? Kasi yung unit dun sa loob, manual. Right. Opo, yung ano lang. Yung manual. Iba rin. Ito, Naka-power na po lahat. magkano yung extra for... And then, on top of the Dynex is 3.3. Ito na yan. 3.360. Yung 2.7 yung LX ba yan? EX X. 2.888. 2.88. Yeah. Okay. Galing. Okay. Galing. Mamaya pre na ganito ka rin na. Yep. So, tapos to rin.
Para bumalik. So, ngayon ko na natuklas para ma-adjust mo siya forwards and backwards. Yung ano rear seats, yan. Ganun akong katanga, stupid. Dito siya, yung sa, I think yung, yan, para ma-adjust mo yung feet mo. Lumalabas na siya. Oh! There you go. Obviously yung, ano, yung front seat, nakasagad kasi sa likod. Yan, so, ako ba ay komportable? Yes, komportable po ako. Yung headrest is really nice. Very spacious. Tapos yung ano natin, yung knees. Ayan. Ito saktong-sakto siya. Ayan. So, yun. Minsan kasi ito I think sagad na tong position niya to. Komportable pa rin ako. So, pangalawa, paano nga ba ito i-deploy itong seat na to? Papakita ko sa inyo. One. Kia. Mataas lang ba talaga yung seat? Mataas. Wala akong ginawa dyang stupid. Talaga ito yung pinakagusto kong feature ng Kia Hyundai. Antay ka mga tinga. Kukuha mo na yun sa akin, kuya. I-explain mo na yun sa mga... para may punchline ka rin, kuya. Para may punchline ka rin. Punchline ka rin. Diba? Robert. Okay. Okay. Maganda yung pedal feel. Rex, in-extend mo ba yung ano? In-extend mo ba yung sa paa nito? Oo. Kaya naman pwede mo use si kuya. Yeah. Para ma-experience mo yung full van experience. Yes sir, okay na yun. Ano. Ganito ba yung itsura ng babae pag nasa kama? Parang wala nagdadrive ng sedan. Wala nagdadrive ka na standard na? Parang nagdadrive ng sedan. Tapos yung yung blind spots mo sa harap, hindi naman masyado. Okay. Yung pillars nga, yun yung sabi. Matatansya mo naman yung laki ng sasakyan. Yep. Kasi yung side mirrors niya kita mo yung likod. Ito actually maganda yung view sa likod. May yung headroom. Ayos naman siya. At baby yung makina. Anong makina nito? 2.2 CRD ay okay din. It's this, I'm not. It's enough. Yeah. Kapag kakaalam ko, it's the same baby engine. Siya. Brakes. Okay. Brakes, you can go first dun sa EV6 later. Okay. Yeah. Kasi nakapag na ako. Hindi ka na mag-aano din? Kanan. Magdadrive rin ako. You go first. Pavilion. Maganda nung, actually maganda yung brake feel. Na? Maganda yung brakes. Hindi naman siya too sensitive. It's not too sensitive, it's not too numb din. All Same time. disc ba na? Yes sir. O kaya pala. Yeah. So, konting lang, maano siya. It's the same reason kung bakit naka-electronic parking brake ka na rin. Then, I wanna show you something. Ito yung sinasabi ko kanina. Yung sa infotainment. Ay, sorry. Yan, you see that? Yan yung sa aircon ngayon. And you have to use it as a multiple. So nag-iiba. Yep. Walang share ko. Yield the people. Ganun. Yung sunroof. Kahit may ganito, napapatiin ko pa rin. Old instincts, pre. Yep, old instincts yan, pre. Lalo na sa sanay sa mahabang sasakyan. Yeah. I can feel my vibe dito. Diba? Parang boss man. Parang ako hitman. Pre, may papatayin tayo 5 mga. Kasama na kayo. That's good. Yung body roll? Yeah, it doesn't have one. Just a bit of it doesn't. Kasi soft eh. Yeah, it's so soft. Soft suspension. Yeah. So, yeah, I can actually cut it here. Pero we're gonna enjoy mo yung concept. Solid. Oh, yes. Whee! Nice. Naririnig ko dito yung turbo whistle. Ako rin dito, naririnig ko. Basta ako na. So, volume kapag nag-ahabol ka na stoplight, wait din siya. Very
suspension feel, Okay naman. yeah, okay naman. Okay sa akin. Pero yung ano sa bagay, nasa asfalto kasi tayo eh. Ito, Kaya mas natin pag lalong smooth dito. Mas lalong sa smooth siya dyan. Road noise, it's fine. Quite bumpy here in this side. Bakit? Sa'yo hindi mo nararamdam because you're Kasi driving. nakahawa ko dito. Yeah, you're driving. Ito, ako nakarelax ako but I can feel it actually. Baka yung buwan lang din. Anyway. No, it's Anong klaseng comment stop- later. Anong klaseng stoplight yan? Okay. Stoplight. Ay, pila natin tayo. Wait lang. At palagay ko doon na nga magtatapos ang aking review sa isang 2025 Kia Carnival. We have a news na baka dumating na po ang Kia Carnival na hybrid. Tapos binigyan po kami ng rumors. It's like around 1.9 liter nga pala yung diesel engine nun. Kapag kasi or gasoline engine perhaps. Kasi syempre kapag ka hybrid system na siya, mas lalo lang lumiliit dapat yung yung makina nun kasi ano lang naman we have the electric power than the internal combustion engine. So hindi naman natin kailangan ng bigger displacement. Well, that's what the engineers would say na for the hybrid smaller displacement engine, then meron tayong equal power from the electric AC motors, DC motors or something. Tapos ayan, masasabi ko lang dito sa Kia Carnival, this is a perfect car when it comes to the executives like managers, businessmen. Tapos kapag sabihin natin yung mismong may-ari ng sasakyan ay gusto niyang i-drive itong coaching to, pwedeng-pwede sa kanya to. Kasi yung mismong van ito, minivan naman siya. Kung ang category natin for a formal name for that. Kasi ang mismong rival nito is yung Honda Odyssey. Yun, alam ko, makina nun nasa around V6 pa. Yun yung alam ko pagkakatanda ko dati. But now, syempre, Kia Carnival, the design for me, it looks so good. Especially dun sa harap. Then yung sa likod, pogi points din naman yung yung itsura nun. But yun, overall this is a great car. And then yes, 3.3 million pesos for a premium and an executive 7 seat. Why not? If you have the money, go for it. And yep, syempre kung gusto mo ng filled with features as usual, and yun ang natatangkaliin ng mga Pinoy ngayon. More features and yeah, kung worth it rin ba yung pera nun sa binili na lang unit. Ayan. Thank you very much guys. Like, comment, share, and subscribe. Maraming salamat sa Kia Fairview for inviting me for this event ng kanilang release for the Kia Carnival. Kay Miss Kimberly, maraming salamat. Kay Kuya Agentes, I'm so sorry, nakalimutan ko pangalan nyo sir, na na nagbigay sa amin ng authorization for the test drive. So yeah, thank you very much and goodbye. I'll see you soon on to the next one, and peace. Bye bye.